Welcome to my channel. Hello everyone, I'm CHE Ben TV. Here's for today's vlog. Aking iniipon at aking panggatong kasi puro sayang lang. Nasasayang lang yung mga panggatong ng yung sanga ng palapa ng niyog. Kaya aking iniipon, aking tinatadtad. Habang ako'y walang ginagawa, ako'y yan, aking tinatadtad at nilalagay ko sa Wow! sa isang lalagyan para hindi maulanan. Habang naipe-prepare ko pa yung aking ito, naipe-prepare ko pa yung aking aking camera wala lang magawa. Kaya ito, habang walang ginagawa ay gumagawa. Malikot kasi hindi ko alam ang mga espaso. Ayan, okay na. Ito sa aking gagawin kong ito yung gagawin kong family resorts. Tapos nililinis ko na yung mga lahat ng aking mga aalisin. Pati yung puno ng niyog na yan, aalisin ko rin yan. Para maging yung lupa na yan, maging tubig. Kasi ang dating, hindi naman ako masyadong kumikita at mahirap kumita dito sa niyog. Minsan nahihingi pa, minsan naglalaglagan lang, minsan may tubo na. Kaya itong aking yung mga kahoy na to ay aking inaayos at nililinis ko. Habang ako'y nagpapahinga, ito ginagawa ko yung hindi naman pahinga kundi may ginagawa pero galing na rin ako sa pahinga. Tinatadtad ko yan at aking nilalagay sa sako para kahit kami may silin nagagatong din kami para masarap yung sinaing. Medyo mahirap pero masarap, pero nako mahirap dito sa sakahan, sa farm. Ang kabigatan lang, nakakapag-exercise ako dito, nakakapag gumagalaw, at saka yung kamay pala natin kailangan talaga, medyo kailangan na-exercise din yung ating palad. Ito habang walang ginagawa may ginagawa. Maraming trabaho pero ang hirap din kasi sanay din ako sa medyo walang ginagawa na may ginagawa. Kaya balik-balik lang ako sa aking mga trabaho na dati kong trabaho to. Ang dating medyo guminaginawa na ng kaunti ang katawan. Eto, ginagawa ko na lang patabas-tabas lang, palinis-linis ng aking paligid, ng aking taniman. At ito yung aking habang ginagawa ko ay nahihirapan din. Mahirap din, kaya pagdating ng gabi masarap tumulog at masarap magpatulog itong medyo nahihirapan ng ating katawan. Tadtad lang, sige. Yung mga kahoy na yan yung aking ginagatong doon sa aking ginawang kalandi uling, kalandi kahoy, kalandi mantika. Ay ngayon kalandi kahoy na yung aking ginagamit, pero hindi pa rin, silin pa rin, pero masaya, nakakatipid. Mga pinamimigay ko lang naman yung mga kahoy na hindi sa aking kapitbahay. Wala akong magawa, ginagawa kong tinatadtad ko na lang. Yung mga bata, sabi niya pahingi, manguha lang kayo. Pero bukod doon, pati yung laglag niyog, sila rin kinukuha rin. Binibigay ko na rin kasi nabibiyak lang.
Alos yung mga bukod na sa kahoy, nanghihingi pa ng laglag na niyog. Bukod sa niyog, nanghihingi pa kung pwede raw manghingi ng buko. Ay okay lang, sige okay lang sa akin. Lalo na pagka ang misis ko dito ay pinasusungkit pa, pinagbibigyan pa. Mabait na hindi ko mabait siya. Pero ang dating para pag sa akin mga ilag yung mga bata sa akin dito. Medyo ang dating sila hindi basta-basta lang pumupunta nang hindi nagpapaalam. Yung malalaki yan, binibigay ko sa kanila yan. Yung maliliit na yan, mga palapa ng niyog, aking iniipon niya sa sako. At magandang pangpausok din, pangpakuan doon sa aming halamanan. Taka iniipon ko yung mga abon yan at ginagawa kong fertilizer din. Pagka wala akong magawa, yan ang aking ginagawa. Yan ang aking ginagawa. Pag wala akong ginagawa, yan, nagtatabas-tabas ako, pero ayaw naman akong pagawin sa bahay, pero kagigising ko lang yan. Yan, makunat yung kuan, yung tawag ito, makunat yung palapa ng saging na yan, palapa ng niyog na yan, makunat. Kaya pagka ikaw hindi matalas ang iyong gamit, ay talagang medyo mahihirapan ka. Dangan nga lang to, bagong bili tong itak na to, ay okay naman. Ito, habang ito ang dating ay nakatayo ako para masaya, para maganda, kasi may buwelo yung aking pagtaga ng puno. At sa susunod dito ako tataga kami ng buho na pampalit dun sa aking tawag dito, yung aking rest house na bulok na yung dahon ng kuan, tawag dun salidang, nabulok na. Kasi may mga manok kinaykay yung bubong, kaya ang dating yun aking papalitan na ngayon. Kahoy na bilog na rin. Kahoy na bilog na rin ang aking gagamitin. Tapos buho. Yan. Bali ang dating yan, aking nagtataga ako ng mga sanga, mga palapa, para sa gayon, pang tagulan, pero hindi abuti ng tagulan. Pag nagkaroon kami ng kasiyahan dito, ginagatong namin yan sa aming niluluto. Dahan-dahan lang kasi mahirap pagka bagong gising ka kasi gagawa ka. Hapon na to, medyo malamig na ang panahon, pero maliwanag pa, kaya ayaw kong sayangin yung oras, kasi yan ang aking laging ginagawa pagka ako'y nasasayang yung oras, hindi ko hilig magsayang ng oras. Ito yung mga puno, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng tagtuyot. Lumaylay ang mga dahon ng niyog na dahil sa El Nino ay talagang yan, Kaya ang gagawin ko, total 10 buwan mong trabaho, pag yan ay ginawa naming resorts, kayang-kaya yan ang kitain yung
2 buwan. Pero sa 10 buwan naman yan, may tag-ulan naman eh. May tag-ulan, may tag-araw. Marami pa rin ang tag-araw, kaya kakailanganin namin talaga. Ngayon, hinihintay lang namin yung magkaroon ng karsada. Pero nakakuha na yon. Nakaplano na yon. Naiplano na, tapos yung nasa Darna, yung aking bayaw ay siyang chairman dito, si Chu chairman, ipinapalo up na. Ay sabi 2 bulldozer lang yan, darating na dito ang supply ng materyales. Pinag-usapan namin nung isang araw na baka siguro, pero may posibilidad na magkaroon kami ng karsada. Pero nararating yan ng single na tricycle, nararating yan na single na motor, hanggang di yan sa bahay, hanggang dito na sa site na yan ang pang children. Ito yung pang bata, yan tapat na yan, iyang aking niyayapakan na yan, yan ang pang bata, yan ang project na pang bata. Tapos yung aking tinatapunan ng palapa ng saging, yan ang pang matanda. Balit 12 meter by 14, yun ang plano ko doon, pang matanda. Tapos ito namang pantaas na to ay bali, hindi ko pa nasusukat, pero ang mabigat nito, may mga puno pa ng niyog. Yan pa ang isang problema ko, kung kakailanganin ko bang ipa-bulldozer yan o ano, kung papasaba sa Darna alisin ko ito. Pero ang kagandahan nito, meron na itong title, well title na to. Tapos meron na itong ibinubuhis namin to sa may amilyar. Kaya yung aming proposal na maging isang resort ay ang kulang na lang namin yung permit to operate, at saka yan, pag-aayos siyempre ng pag-aayos itong aming gagawing resort. Mabigat, malaking pera to, pero titingnan natin kung ano mangyayari. Pero kung sinasabi nating foresight at plano, kailangan nating matupad bago man lang siguro ay wag naman. Kailangan nating habang tayo nabubuhay pa may prepare natin sa kanila, sa mga bata, kasi nahihirapan ako sa kanila na sila'y umaalis na magtrabaho sa iba. Kaya ang gagawin ko, yung lupa lagyan ng tubig para yung tubig humakot ng tao. Yung paghakot mo ng tao, siyempre may kaukulang pabayaran, yung mga paliligo nila, pag yan likuran, yung mga tagiliran na yan ang lalagyan ko ng bali rest house or resorts yan. Kaya medyo malaking pera, malaking project at malaking trabaho. Pero hindi pa ito pwedeng magawa ko ng ganitong bagay kung habang hinihintay ko yung aming karsada. Pero okay na sa kay Kapitan. Napag-usapan na yan ni Kapitan at saka nung aking ng Sechu chairman na 2 bulldozer lang yan, materialis niyan, request lang ang sinasabi, request lang. Ito naman yung aking buhuan doon sa baba ng aking farm. Ito yung ipapalit ko. Gagawin kong dingding, gagawin kong pansahig, lahat. Ito. Na magtataga ako ng tinitingnan ko yung mga magugulang, at saka kailangan maingat ka dito dahil pag hindi ka maingat, meron ditong tinatawag na nangangagat, yung putakti. Nakagat na ako noon, nako, magang-maga yung aking mukha. Ilang linggo kong dinamdam yun, at talagang nilagnat ako noon. Kaya kailangan maingat ka dito sa pagtaga.
Tsaka ito medyo Makati. Makati itong yung balat niyan, yung balat ng kuha na yan, Makati. Buti na lang yung itak okay. Maganda, maayos. At tapos yan, habang pinipili ko yung magugulang. Pero yan, naisalansan ko na yan, hindi ko lang naipakita. Naisalansan ko na yan, nandun na yun sa puno. At aking pinagagaang-gaang. Kasi, yan ang tatrabahuhin ko naman sa susunod. At ay bibidyo ko, makita nyo kung paano ko gagawin ang aking mga pinaghirapan. Mahirap din ang magsasaka. Pero masarap din ang magsasaka. Pero mahirap na masarap. Kasi ito naman, nagpapapawis lang ako. Pero grabe ang pawis. Sobra. Pero dahil dati ko naman trabaho, hindi na rin ako nahirapan. Pero bumabago, talagang nahirapan ako. Naku, grabe. Sumakit na yung aking dapat sumakit. Yung balikat ko, yung kamay ko. At saka kailangan fully equipped ka dito pag kayo tatagaan yan. Hindi naman tayo nitibo na tigabundok na kailangan may bota. Siyempre may bota, may long sleeve, at nakapang jogging pants ka dyan. Kaya kailangan dito ako magsasakang makuha ng aking balat, yung masensitibo. Kaya kailangan talagang medyo ang kulang pa nga ito, kailangan pa ito merong guantes. Nakalimutan ko yung guantes. Yan, habang pinaluluwag ko yung daraanan ng aking tinagang mga buho, kaingat, matalas to. Matalas ang puno nito, kaya kanting ingat lang talaga. Ito yung aking mga ginagawa nung araw. Marami na akong tinaga dyan, kaso hindi ko nababalikan. Nasasayang. Kaya nangyayari, kinukuha lang ng mga taong nanunungkit ng puso, ginagawang panungkit ng nako. Napakaraming nasasayang na halaman dito. Galing kami dun sa puno ng mangga. Pinanguha namin, pinasukan namin, naglalaglagan na sa ngayon. Walang nangunguha, walang makapanguha dahil mayroon langgam. Hindi ko naman ma-isprehan ng insecticide kasi hindi pwede kasi may bunga na. Pero may pamatay naman ng pandon. Kaso bumili naman ako ng pang-spray. Hindi ko makita kaya pinabalik ko na lang. Pinabalik ko at dahil lang hindi ko makita kaya sabi ko baka ito peke o ano. Pero yan, nakakalima na ako. Marami to. Maraming buho yan. Nagagawin kong pang-dingding, pang bubong. Pwede rin ibubong yan. Pabubong. Bibiyakin mo. Makikita nyo yung pagbubong yan. Sa susunod dun yung vlog, makikita nyo na kung paano ko ibubong yung buho na yan. Pinapatuyo ko pa lang. Nakaparada na yan. Kaya yung sumunod na linggo binalikan ko yan at aking ipinarada doon sa puno ng santol. Ingat lang dahil lang matalas ang puno, yung pinagtaga na yan. Matalas yan, kaya kailangan hahawakan mo tapos ibababa mo para ang dating hindi ka bumubulusok yan kasi pagka yung pinutol mo bumubulusok yan sa paa, nako, ay kailangan talaga meron kang safety measure at saka ang dating maganda ang iyong preparasyon dyan. Kaya magana yan dahil na napatuyo ko na, makita nyo yung pinatuyo ko, i-video ko na rin yung para sa inyo sa mga katsebe natin. Tayo'y kilos-kilos lang, galaw-galaw para tayo'y ang dating pawisan
Kaya pag pinawisan ka, ay grabe naman ang pawis natin dito. Talagang grabe. Kasi ito umaga pa, napakainit na. Ito umaga yan, pero grabe ang init niyan. Kaya ilang sando ang aking dala dyan. May towel pa, may tubig. Ang sabi namin na hanggang alas 9 lang kami. Inabot kami ng alas 12. At doon na kami nagluto sa ibabaw, doon sa taas, sa kubo ng aking anak. Ayun. Yung kubo ng bata ko ay ginagawa niyang hollow block. Meron na siyang ginagawang hollow block doon na siguro more than 200 na. Iniigib niya yung tubig at saka siya naghahalo. Pagdating ng gabi, siya naghahalo. Solo niya. Talagang gusto niya maging hollow block yung bahay. Kasi hindi ko na ipakita dito yung pagkatapos naming magluto. Ang ulam namin ay nilagang puso at saka sardinas. Ay, masarap pala sa bundok yun. Pag wala kang maiulam, talagang masarap pala sa bundok yun. Sabi nga yun nga pala, kami nga pala may pupuntahan. Mga sa natibo yun, native. Sa 29 ng dito 29 ng January ng May. Tinatanong ko lang kung ano ang dapat naming pasalubong. Sabi ng aking nagapitan, kilala niya yung kondon, naging kasama niya si St. Peter. Sabi niya, magdala ka lang doon ng gin at saka ng sardinas. Magkakatalo na kayo doon. At saka may kilala siya doon, isinulat ko sa aking notebook kung ano yung lugar. 1639 Crepzone ay yun ang mga. Tapos kagandahan doon, may tinip siya sa akin na doon daw ibinaon ng Yamashita Treasure yung napakaraming hearsay lang yun pero isa doon sa naging kasama ni Yamashita, yung babae na tiga General Nakar. Hindi ko lang alam. Sabi ko, ito ba namang edad ko ito, maghahanap ako noon. Pero po pwede rin. Pero subukan natin. Pero nandun daw sa may Crepzone na kung yun ay matatagpuan. Sabi sa akin, kung matatagpuan nyo yung anak na taga General Nakar, ay may tuturo sa iyo dahil yun ay kwento sa kanila yung lugar ng Makalya. Pero yun ay nasa may Matatyo, Sitio Matatyo, Magsaysay. Sabi ko, bro, ang Magsaysay sa kanyan, sa Isabela, highway yan ang Magsaysay. Pero titingnan natin kung kami makakarating doon, kasi hindi pa dumarating yung magsasama sa amin. Hindi pa dumarating, dapat dumating na. Hindi ko naman siya print sa cellphone. Kaya yun ang dating. Kung kami masasama sa susunod, piyesta raw doon, piyesta ng Barangay Matatyo. Kung kami masasama, di salamat at masasabi ko yung mapag-iimpuhan ko yung mga tao doon. Pero ang mga tao doon talagang totally native. Ang maganda raw doon, ipamalit mo yung sardinas sa palus, yung bang kasili. Sabi niya, ay yan ang gusto ko, at dahil yun ang amin, sabi ko, ang amin lang naman doon ay mag-upload, magbi-video para makita natin. Ito,
Balik tayo dito sa aking pagtataga na to. Naikwento ko lang yung aming pupunta sa 29. Ganun daw ang dating doon. Okay.
Ito na, papunta na tayo dyan sa puno ng langka. Yan, ang daming bunga niyan. Ang dami kong mga langka dito na minsan nabubulok lang. Minsan yan, panggulay yan. Yan ang aking gagatain. Yan, may magulang na yata. Magulang na yan. Yan, yung parting pang-5 na yan. Ito naman okay yan. Pero hindi ko masyadong malaki naman yan pagkain ng ilulutuin ko. Pero pahinugin kung papahinugin minsan nakakalimutan. Pag nakalimutan na, ayan na, wala na, bulok na, puro nabubulukan kami dito. Naglalaglaga ng mangga, naglalaga ng kaimito, tapos yung langka, saging. Bihira lang kasi bihira linggo lang, hindi naman linggo, Martes lang, Miyerkules, Huwebes, yan lang ako nakakuan. Tapos inilibot ko na rin yung rambutan na natuyo ang dahon ng rambutan ngayon, kaya medyo wala kami yung rambutan yata ngayon dahil natuyo ang dahon. Tapos ito sa aking Jimilina, yan likod niyan puro Jimilina yan, mga tanim kong Jimilina yan. Yan ay mga pang-good lumber. Ang dating kasi medyo mahina dahil ang lupa dito ay medyo mahina ang lupa, pero maayos naman, maganda naman ang dating, pero matangkad siya na payat. Habang pinagmamasdan ko yung mga bunga ng mga langka, marami pang langka yan, siguro nasa mga 50 puno na may mga bunga na hindi ko naman naaasikaso. Pero pinsan pinapahango ko doon sa aking kapitbahay. Nire-report lang naman sa akin. Isang sako lang, 2 sako, napakita. Yung pinanguha nga namin nun yung puno ng mangga. Sabi niya, tingnan kung ilan ang makukuha. Ay, binigay sa amin batibot, maliliit. At tapos inireport na hindi na namin kinuha. Hindi, sa inyo na lang yan. Yung Spanish mango, yung medyo masarap pero maasim, pero masarap naman pagka tawag dito, yung pag nahinog, masarap naman siya, pero hindi kasi sarap nung Indian nung ating apple mango. Kasi yung napanood ko sa Australia, sa Wales, napakarami doon lang nabubuhay ang mangga sa lugar nila. Mayroon doon isang hektarya na talagang na puro manggahan, napakaganda. Pero ang mangga nila ay malalaki.